Una sa lahat, Ano yung mata? pader sa tabi ng ilog sa Navotas, bumigay. Rumagasa ang tubig sa ilang bahay. Nagkumahog ang mga residente na kunin ang mga gamit nilang tinangay ng baha. Ang update dyan at sa iba pang binahang lugar, abangan! Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Tatlong bagyo. Bagyong Emong lalo pang lumakas. Habagat pinaigting ng bagyong Dante, isa pang bagyo sa labas ng PAR, binabantayan. I-raffle sa ayuda. Mayor ng Kalumpit, Bulacan, nagpa-raffle ng ayuda binatikos. Training ni Torre, General Torre, nagsimula ng mag-ensayo. Hinihintay na lang kung kakasa talaga sa suntukan si Vice Mayor Baste. Gumagasa ang baha ng bumigay ang sampader sa Navotas City. Ang buong lungsod sinailalim sa state of calamity. Nangunguna sa balita si Dave Abuel. Dave, humupa na ba ang baha riyan? Jiggy, unti-unti nang bumababa ang tubig dito sa M. Naval sa Navotas matapos ang buhos ng ulan kanina na sinabayan pa ng high tide. Sa kasagsagan ng ulan, isang pader sa tabi ng ilog dito sa Celestino Street ang bumigay. Rumagasa tuloy ang tubig baha papunta sa mga bahay. Nagsilikas naman na kanina ang ilang residente. Ano yung mata? Kasagsagan ng ulan kaninang umaga nang biglang bumigay ang pader na yan sa tabi ng Celestino Street sa Navotas City. Mabilis na rumagasa ang tubig at tinumbok ang mga kabahayan sa paligid. Tulong! Sa video na ito, halos matangay ang mga residente habang lumilikas at humihingi ng tulong. Ayon sa barangay, umabot sa lagpas tao ang tubig baha na pinalala ng high tide at buhos ng ulan. Sa kabila niyan, sinuong pa rin ng mga residente ang agos ng tubig sa eskinita para makaalikas. Rumisponde na rin ang mga pulis at kawani ng Navotas DRRMO. Sinagip nila ang mga residente at isinakay sa rubber boat. Kwento ng isang residente, malakas ang ulan nang bigla silang makaramdam ng tila pagyanig. Yun na pala ang oras na bumigay ang pader. Samantala, bukod sa Celestino Street, lubog pa rin sa baha ang ilan pang lugar sa Navotas, kaya idineklara na ang state of calamity sa lungsod. Patuloy ang pag-rescue sa mga binahang residente gaya ng mga ito na sumakay na sa mga truck ng LGU para makalikas. Jiggy, mayat-maya pa rin yung ambon at paminsang ulan dito sa Navotas. May mga nag-iikot na sasakyan ng LGU para paalalahanan ang mga residente na huwag maglaro o magbabad sa baha para makaiwas sa sakit. Balik sa inyo. Yan pong ulat ni Dave Abuel mula sa Navotas. Lalo pang lumakas ang bagyong Emong habang naging bagyo na rin ang low pressure area na nasa labas ng PAR. Nangunguna sa balita si News 5 weather frontliner Alvin Pura. Alvin, una sa lahat, signal number 3 na sa ilang lugar dahil sa bagyong Emong. Saan at kailan ba magla-landfall ang bagyo? Yes, Jiggy, mabagal na kumikilos itong bagyong Emong at napatambay nga yan dito sa may West Philippine Sea. Ito ay huling namata ng Pag-asa sa lying around 165 kilometers west ng Dagupan City. Dahil nga mabagal kumikilos yan, usually ang mga bagyo kapag nag-iiba ng direksyon o nagkakaroon ng sudden shift ng direksyon, yan po talaga ay bumabagol or nag-i-stationary. Pero yan po ay kumikilos na paitaas patungo dito sa direksyon ng Ilocos Region. So posibleng mamayang madaling araw hanggang early morning, yan po ay sumabit dito sa mga areas ng La Union or Ilocos Sur or pwede rin po mas mataas dito sa may area ng Ilocos Norte. At yan po ay sa ngayon nakaka-apekto na sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Gigi? At Alvin, mas lalakas ba ang bagyong Emong bago tumama sa lupa? May pagkakataon pa yan, Jiggy. Sa ngayon, ito ay nasa typhoon category na may taglay na lakas na hangin na umaabot sa 120 km per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugso pang umaabot sa 165 km per hour. So napakadelikado na po niyan, especially doon po sa mga areas na dadaanan ng kanyang center or gitna kasi nandun yung ating pinakamalalakas na hangin. At since nga nagtatagal yan or nakatambay dito sa may West Philippine Sea, may pagkakataon pa yang kumuha ng lakas at enerhiya mula sa ating karagatan. Gigi. At yung bagyong Dante, kahit nasa labas na ng PAR, ay may epekto pa ba ito sa bansa? Kaninang alas 2 ng hapon, nakalabas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility, itong bagyong Dante. Wala po yang direktang epekto sa ating bansa, pero may epekto po yan sa ating habagat at sa pagkilos ng Emong. Sa ngayon, yan pa ay humihila pa rin ang ating habagat or southwest monsoon at habang kumikilos rin yan,
pataas, papunta dito sa southern portion ng Japan, yan po ang susundan o pupuntahan nitong bagyong Emong. Sige. At itong na-monitor na LPA sa labas ng PAR, may chance ba itong pumasok sa ating bansa? Jiggy, itong low pressure area na nasa labas ng PAR ay naging bagyo na nga at sa ngayon ay nasa tropical storm category na may taglay na lakas na hangin na umabot sa 65 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugso yan umabot sa 80 km per hour. Yan ay nabigyan ng international name na Crosa. Ito ay nasa layong around 2,055 kilometers east ng southeastern Luzon, dyan po sa may Bicol region. Ito po sa ngayon ay hindi natin inaasahan pang pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, pero maaari ang bumaybay ng napakalapit dito sa ating kanto ng ating PAR line. Sige. Yan pong ulat ni News 5 weather frontliner Alvin Pura. Naghahanda ng Ilocos Sur sa nagbabadyang pagtama ng bagyong Emong. Pamilya na ang inilikas. Live mula sa Vigan, Ilocos Sur, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, sino-sino ang prioridad sa paglikas? Alam mo, Jiggy, bago yan, breaking news mula sa 5 p.m. bulletin ng Pag-asa, signal number 4 na dito sa Ilocos Sur gaya sa mga bayan ng Santa Lucia, Santa Cruz at Tagudin. Kasama din sa listahan na isinailalim sa signal number 4 ang mga bayan sa La Union gaya sa Bangar, Luna, Balawan, Bacnotan, San Juan, San Fernando at Bawang. Signal number 3 naman sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur at maging sa probinsya ng La Union. Alam mo, Jiggy, nasa 10,000 pamilya na o nasa 10,000 residente na ang inilikas dito sa Ilocos Sur mula sila sa siyam na bayan at lungsod. Kasunod yan ang direktiba ni Ilocos Sur Governor Jerry Singson na magpatupad ng preemptive evacuation bilang paghahanda nga sa posibleng epekto ng bagyong Emong. 3 yung mga binabantayan na epekto nito: storm surge, pagbaha at pagguho ng lupa sa mga mountainous areas ng probinsya. Sa ngayon ay ang lagay naman ng panahon natin, Jiggy, kumpara kaninang umaga na naging maaraw, maalinsangan, mga bandang hapon na o pasado alas 3 kaninang hapon nang naging makulimlim ang panahon at biglang umambon, Jiggy. Balik sa'yo. At Gio, posible rin bang maglandfall ang bagyong Emong dyan sa may La Union na katabi lang ng Ilocos Sur, at kumusta ang paghahanda roon? Opo, Jiggy, kagaya nga ng sinabi ng ating weather specialist na si Alvin Pura, posible ring maglandfall sa La Union itong si bagyong Emong, kaya matindi din yung pagbabantay ng mga opisyal doon. Kanina, bago tayo dumiretso dito sa lungsod ng Vigan, ay dumaan muna tayo sa bayan ng Bawang, kung saan nagsagawa rin sila ng preemptive or pre-disaster meeting. Pinag-usapan doon yung mga lugar na critical areas, yun yung mga coastal communities at mga flood-prone areas. Sa tansya nga ng LGU ay nasa 4,000 ang mga residente na posibleng ilikas. Alam mo, Jiggy, may mga ilang lugar pa sa Bawang na binabaha hanggang ngayon. Mga 3 weeks na raw yung baha sa ilang lugar sa bayan kasi nga daw palyado, ayon sa mga nakausap natin ng mga residente, palyado ang drainage system. Kaya pinangangambahan nila na sakaling bumuhos pa ang ulan na dala nitong si Emong ay tataas muli ang baha. Jiggy. Yan pong ulat ni Gio Robles live mula sa Ilocos Sur. Susunod, mayor na nagparaffle ng ayuda sa gitna ng kalamidad, binabash. At Pangulong Bongbong Marcos bumisita sa mga evacuees. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Inuulan ng batikos ang isang mayor sa Bulacan na dinaan sa electronic raffle ang pamimigay ng ayuda. Maraming lugar naman sa probinsya ang lubog pa rin sa baha. Nangunguna sa balita si JC Cosico. JC, una, ano-anong mga lugar ang baha pa rin dyan sa Bulacan?
Jiggy, nagmistulang ilog nga ang malaking bahagi ng Barangay Bayugo dyan sa May Kawayan City sa Bulacan dahil sa hanggang bewang na baha. Ang mga residente kung di po sumasakay ng mga matataas sa mga pedicab namamangka na. Yun namang iba sinuong na ang baha para makauwi lang dahil sila naman daw ay sanay na nga sa baha dyan sa lugar na yan. Ayon po sa barangay, nagpalala sa baha ang pag-apaw po ng May Kawayan River dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan at nasa 6,000 po na families ang apektado nga ng masamang panahon dyan pero hindi lahat lumikas. Ayaw niyo ba rin lumikas? Ay, meron naman kami lilikasan sa taas kaya okay na yun. Siguro naman aabot pa doon, hindi naman naabot sa taas. Sa kabuuan, nasa 136,000 po ng mga residente ang affected po ng masamang panahon dyan sa May Kawayan City na nag-declare na ng state of calamity. Nag-declare na rin po ng state of calamity itong bayan ng Kalumpit dahil din sa masamang panahon. Pero kanina pong umaga ay meron pong isang mag-asawa dyan sa Barangay Kalumpang na namatay po pagkatapos makuryente. Ayon po sa kanilang MDRMO ay tinamaan ng kable ng kuryente nang bumagsak ang bubong na yero sa kanila pong tinitirhang kubo. Maliban nga dyan, Jiggy, ay binatikos din yung ginawang i-ayuda ng Kalumpit LGU. Sabi ng iba, ito raw ay insensitive dahil yun naman daw disaster relief o pagresponde nga sa mga kalamidad ay hindi naman daw pa-contest kundi isang klase o responsibilidad ng LGU. Pero ayon naman sa lokal na pamahalaan, ito raw po ay isa lamang sa kanilang mga paraan para makapaghatid ng tulong sa mga naapektuhan po ng masamang panahon. And in fact, ay nagpapatuloy daw ang kanilang house-to-house para nga mamahagi ng tulong. Narito po ang pahayag ni Kalumpit Mayor Lem Faustino. Kung nag-iisip ng hindi maganda sa pagtulong namin sa kapwa, ay nirespeto ko po yun. Ito po ay personal na pera natin. Jiggy, sa huling update ng LGU, nasa 150,000 na mga residente mula sa 29 barangays ang apektado po ng habagat dito sa Kalumpit. Jiggy. Yan ang ulat ni JC Cosico mula sa Bulacan. Binisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga evacuees sa San Mateo, Rizal. Pinangunahan ng Pangulo at ng DSWD ang pamimigay ng relief goods sa dalawang evacuation center. Ayon sa Pangulo, may ilang lugar pang hindi mapasok dahil sa taas ng baha. Pero kapag bumaba na raw ang tubig, ay handa silang magatid ng tulong. Samantala, gusto naman ng Pangulo na gawing mas permanente ang sistema ng pagtugon sa mga sakuna. Huwag na nating isipin na baka magkabagyo. Paano na pagdating ng bagyo dahil darating at darating yan. That is the fact of climate change. Kailangan na natin mag-isip tungkol sa adaptation. What do we have to do when it comes again? Because it will come again. Sa huling tala ng NDRRMC, 12 na ang napaulat na nasawi dahil sa epekto ng bagyong Krising at Habagat. 8 sugatan habang 8 naman ang nawawala. Sa ibang balita, kinukwestiyon ng ilang mambabatas ang kasunduan ni na Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump. Tila dihado raw kasi ang Pilipinas sa pagpapataw ng 19% na taripa sa ating exports habang walang taripang ipapataw sa ilang US products. Nangunguna sa balita si One News Business and Economy Editor Regina Lee. Reg, bakit nga ba zero ang taripa natin sa US pero sila 19% ang taripa na ipapataw sa mga produkto natin? Dihado nga ba tayo? Oo nga, Jiggy, yan yung tanong ng maraming tao. How did they arrive at these numbers? No? Kasi bago umalis si Pangulong Marcos, nasa 20% siya. Tapos pagdating niya doon, binabalang sa 19%. So halos parang tinatawag yung symbolic concession lang ito. Yung 0%, matagal na itong nilalobby ng US, no? Kasi yun yung pakiramdam nila, which is marami siyang trade deficit with other countries. Ibig sabihin na trade deficit, mas marami silang binibili sa ibang bansa kaysa sa binibili ng ibang bansa sa kanila. So for instance, sa Pilipinas, meron silang $4 billion trade deficit, meaning mas marami silang binibili worth $4 billion kaysa sa binibili natin from them. So yun nga yung maraming nagsasabi na unfair ito, especially since matagal na tayong treaty ally ng US, no?
kung ikukumpara mo sa Indonesia, they got pretty much the same deal. 19% din sila. Tapos ang requirement din is kailangan nila buksan yung market nila sa mga produkto galing sa US. Hindi naman treaty ally ang Indonesia. Ikukumpara mo din sa Japan na isa pang matagal na treaty ally na ibaba sa 15% galing sa 30+% ang Japan. And meron din mga concessions na kailangan 0% tariff-free ang mga some American products. So, yun nga, meron mga katulad ni Senator J.B. Ejercito na nagsasabi na dedehado ang Pilipinas dito kasi hindi siya balanced. Gigi? At zero tariff, anong ibig sabihin nito sa pangkaraniwang mamamayan at anong epekto o apektadong mga industriya? So, yung mga papasok na American products galing sa UFGG, so far ang alam natin, may mga automobiles, yung cars galing sa US will be tariff-free kasama na yung ibang agriculture products katulad na soy and wheat products. Si Economic Affairs Secretary Frederick Gold ay klinaro na rin na hindi kasama yung mga corn, rice, chicken, pork. So, yun yung mga produkto na produce naman dito sa Pilipinas. So far, ang alam lang natin is soy and wheat products kasama sa magiging tariff-free galing sa US. And then of course, yung pharmaceutical products, meaning mga drugs. Although hindi ko pa rin nakita yung detalye nito, hindi natin alam at this point ano exactly yung mga drugs na makakasama dito. On the other hand, yung mga apektuhan na produkto ng Pilipinas, kung titingnan mo, ang biggest exports ng Pilipinas to the US ay mga electronics related. So ito yung mga semiconductors, computer parts, microchips, etc. Yung second biggest is yung agriculture products din, katulad ng mga coconut-based products. Meron din tayong textiles and garments. Meron din tayong mga minerals katulad ng copper and nickel. Again, mukhang across the board itong taripa na 19% na mapapatawan yung Philippine products, pero hindi ba sigurado at this point kasi wala pang framework itong trade deal and inaantay pa natin kung ano talaga yung mga masasak nito. Gigi. Yan po ang ulat ni Regina Lay, Business and Economy Editor ng One News. Susunod, PNP Chief Torre, todo ensayo para sa hamong suntukan ni Vice Mayor Baste. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Muntik kainin ng ilog ang isang bahay sa Lubao, Pampanga. 16 na bayan at lungsod naman sa buong probinsya ang lubog pa rin sa baha. Nangunguna sa balita si Rainiel Pawit. Rainiel, lumikas na ba ang mga nakatira sa bahay na muntik ng tangay ng ilog? Gigi, lumikas na nga ang nakatira sa bahay na nakatayo sa tabi ng ilog. Sa video na ito, makikita ang bahay na yan na nakadila na sa gilid ng dike. Martes pa lang, hindi na raw pinatulog ng malakas na ulan at kaba ang may-ari ng bahay na si Maribel Lozano. Yung lupa, nagbabagsakan, tapos yumayanig po yung tirahan ko. Tapos po nung time na yun na may bumagsak na malakas, nagdesisyon na po kami bumaba doon sa bahay ng anak ko. Ang dahilan niyan, ang hindi natapos na slope protection kaya bumigay ang lupa. Sa Bacolor naman sa Pampanga pa rin, lubog na ang malaking bahagi ng barangay Tinahero. Ang magkapatid na senior citizen na ito, tinulungan na ng local rescue unit sa paglikas. Tinatong yung pong mga upuan namin, pinagpatong-patong. Yung ganyan, kaya pa po namin. Kung biglang lumaki, paano po kaming makakalis? Aalis kami, siya po mag-iwan. Hindi ko naman po mapapayagan yun. Sa tala ng Pampanga Disaster Unit, 224 na barangay sa probinsya ang lubog sa baha. Lampas 160,000 na pamilya yan. Ngayong araw, idineklara na ang state of calamity sa probinsya ng Pampanga. Sa bayan ng Abukay sa Bataan naman, tulong-tulong ang mga residente na yan sa pagtanggal ng mga bumara sa ilalim ng tulay para pigilan ang pagbaha. Sa Barangay Tuyo, sa Balanga City, 25 residente stranded sa kanilang bahay ang inilikas.
ang naturang probinsya isinailalim na rin sa state of calamity. Jiggy, sa ngayon ay naging maulan pa rin dito sa malaking bahagi ng Pampanga. Sabi naman ng PDRMO, tinitiyak nila na sapat ang evacuation center at pagkain para sa mga evacuees. Jiggy. Yan ang ulat ni Reynel Pawid mula sa Lubao, Pampanga. Sumabak na sa training si PNP Chief General Nicolas Torre matapos kumasa sa hamong suntukan ni Davao City Vice Mayor Baste Duterte. Nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, anong ginawang paghahanda ni General Torre? Humataw sa training itong si PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa boxing gym ng PNP Sports Center dito sa Camp Crame. Yan ay matapos kumasa ng hepe ng PNP sa hamong suntukan ni Davao City Vice Mayor Sebastian Baste Duterte. Sumabak sa 6 na rounds ng pagsasanay itong si Torre kasama ang kanyang coach. Bagamat dati raw niyang nasubukan itong boxing noong siya ay kadete pa lamang ng Philippine National Police Academy o PNPA, aminado si Torre na malaki yung pinagbago ng kanyang pangangatawan. Mahina na nga ako pero marami nagka-interest sa larong ito. Kaya just to give them an entertainment, medyo para we can have a sort of credibility in showing up. Nag-refresh tayo ng konti sa ating mga dating ginagawa. Pero handa pa rin naman daw itong si Torre, lalo't for a cause naman yung kanilang magiging bakbakan. At sakaling matuloy nga, ang lahat ng kikitain sa event ay mapupunta sa mga biktima ng bagyo at pagbaha. Nauna na rin may kumalat na video online itong si Vice Mayor Baste na nag-e-ensayo na rin ng boxing, pero hanggang sa ngayon ay wala pa siyang tugon doon sa ginawang pagkasa ni Torre sa kanyang hamon na suntukan. Sakaling namang matuloy sa Sunday, ay sabi ni Torre na hindi na sa Araneta Coliseum gagawin ng bakbakan dahil meron daw isang event na nakaschedule doon. Sabi naman itong Senator Ping Lacson ay may isang CEO ng isang kilalang casino hotel ang handang buksan yung kanilang ballroom para sa gagawing charity boxing event. Pero sabi naman ni Torre ay nakausap niya na yung pamunuan ng Rizal Sports Complex kung saan doon na yung magiging venue ng inaabangan na bakbakang Torre versus Duterte. Ang sabi rin ni General Torre ay tuloy yung kanilang pagpapaabot ng tulong sa mga biktima ng pagbaha, dumating man o hindi sa venue. Itong nakababatang Duterte. Ang maiksing mensahe naman ng Malacanang, sakaling matuloy nga itong pinag-uusapang bakbakan ni General Torre at Davao City Vice Mayor Baste Duterte ay good luck. Yan pong ulat ni Brian Castillo mula sa Camp Crame. Samantala, sumagot na si Davao City Acting Mayor Baste Duterte sa hamon ng PNP Chief. Anya, bakit naman daw may pa-charity pang nalalaman ng general? Suntukan na lang daw pero merong kondisyon si Baste at dinamay pa si Pangulong Bongbong Marcos. Ito po, pakinggan natin ang kanyang pahayag. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity? Let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga, pakiusapan mo yung amo mo na presidente that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity mo na yan. Mga bumabanderang headlines, alam mo na. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po kami ulit bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Susunod na po ang Frontline Pilipinas.